Handa ka na ba? Malumanay na tanong ni Lukia habang papalapit siya sa akin. Mula sa picture frame na hawak ko, inilipat ko ang aking tingin sa matalik kong kaibigan. Tahimik siyang pumasok sa aking silid, may tipid ng ngiti sa kanyang mga labi. Oo naman, sagot ko, pinipilit ang sarili kong ngumiti. Tsaka wala rin naman akong ibang pagpipilian. Katulad ko, ayaw rin sana ni Lukia sa desisyon kong umuwi sa Pilipinas. Pareho kaming nag-aalala sa maaaring mangyari, ngunit wala kaming magagawa. Kailangan kong umuwi para harapin ang mga taong pinagkakautangan namin. Kung hindi ko gagawin iyon, baka totohanin nila ang banta nilang ay pakulong si Mommy. Hindi pwedeng mangyari iyon. Masyado na siyang matanda, at bukod pa roon, may sakit din siya. Isa pa iyon sa mga bumabagabag sa akin ngayon, ang kalagayan ni Mommy. Kailangan na siyang maoperahan. Malala na ang breast cancer niya na matagal na pala niyang tinitiis nang hindi ko nalalaman. Basta kapag nagkaproblema ka roon, huwag kang mag-atubiling tawagan kami, ha? Sabi ni Lukia habang marahan akong tinapak sa balikat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon naming pananatili dito sa States, nakita ko siyang ngumiti ng may sinseridad. Siya ang naging matalik kong kaibigan dito, at parang kapatid na rin ang turingan namin sa isa't isa. Pareho kasi kaming solong anak, at pareho ring single mom ang aming mga ina. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit naging malapit kami. Si Mommy at ang mommy ni Lukia, si Doña Carmen, ay matagal nang magkaibigan. Sila ang tumutulong sa amin dito. Kaya ngayon, habang wala ako, sa kanila ko iiwan si Mommy. Ngunit panandalian lamang ito. Kapag nakahanap na ako ng trabaho at nabayaran na ang lahat ng utang, kukuha na rin ako ng katulong para hindi na sila mahirapan. Nahihiya na rin ako sa kanila, lalo na't malaki na ang naitulong nila sa amin. Salamat, Lukia. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo ni Doña Carmen, sabi ko habang mahigpit siyang niyakap, halos maluha-luha na ako. 6 na taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Daddy. Dahil doon, napagdesisyonan naming mag-ina na manirahan dito sa States. Ngunit hindi namin akalaing may mga utang pala siyang naiwan. Habang tumatagal na hindi nababayaran ang mga iyon, lalo lamang itong lumalaki. Nitong nakaraang linggo, dumating na ang notice mula sa pinagkakautangan namin. Nakasaad doon na kapag hindi pa kami nakapagbayad, mapipilitan silang aipakulong si Mommy. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ano ka ba? Wala iyon. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo, sabi ni Lukia. Halatang naiiyak na rin. Pagkatapos ng aming saglit na pag-uusap, sinimulan ko nang ayusin ang mga gamit na dadalhin ko. Kaunti lamang ang kinuha ko dahil wala naman akong balak magtagal sa Pilipinas. Sa salas, naghihintay na sina Tita Carmen at si Mommy, na nakaupo sa kanyang wheelchair. Mag-iingat ka roon, anak. Palagi kang tatawag, sabi ni Mommy, halos hindi na maitago ang pagluha habang niyayakap ako ng mahigpit. Ilang araw na rin niya akong pinipigilan sa aking pag-alis, ngunit nagmatigas ako. Kailangan kong ayusin ang problemang iniwan sa amin ni Daddy. Donya, kayo na po ang bahala kay Mommy, ha? Sabi ko kay Tita Carmen habang niyayakap ko siya. Masuyo naman niya iyong tinugon. Hanggang sa gate lang ng bahay nila ako hinatid. Hindi ko na sila pinayagan pang ihatid ako sa airport dahil alam kong lalo lang magiging mahirap ang aming paghihiwalay. Habang nasa loob ng taxi, hindi ko mapigil ang umiyak ng tahimik. Ito ang unang beses na magkakalayo kami ni Mommy. Ayoko mang mangyari ito, ngunit kailangan. Kailangan kong gawin ito para sa ikatatahimik namin ni Mommy. Pagkababa ko ng eroplano, malalim akong napabuntong hininga habang nililibot ng aking tingin ang paligid. Nandito ka na sa Pilipinas, Isabela. Mag-isa ka lang kaya kailangan mong maging matatag. Mapait akong ngumiti at naglakad palabas upang maghanap ng masasakyan. Sa Red Villa ako ibinaba ng tricycle na sinakyan ko, ang dating lugar na tinitirhan namin dito sa Pilipinas. Hindi iyon ipinagbili ni Mommy dahil baka raw maisipan naming bumalik dito at magkaroon kami ng matutuluyan. Tama siya, ngunit sa pagkakataong ito, mag-isa na akong bumalik. Habang naglalakad ako papasok ng villa, hindi ko maiwasang magmasid sa paligid. Tahimik ang lugar, ngunit kapansin-pansin ang mga pagbabago. Marami nang nadagdag na mga bahay, at mas gumanda ang paligid. Nagmukha itong mas maayos at mayaman, marahil dahil sa mga bagong residente.
Mukhang cruise mahigpit din sila sa seguridad dahil 3 security guard ang nakabantay sa entrance. Mabuti na lamang at may dala akong ID, kung wala, malamang hindi ako nakapasok. Pagdating ko sa aming bahay, hinihingal akong napayuko sa harap ng nanggain galawang na gate. Nasa pinakadulo ng villa ang aming bahay kaya mas lalo itong tahimik. Kaagad akong pumasok, at ang sumalubong sa akin ay mga alikabok at sapot. 5 taon kaming nawala kaya hindi na ako nagtaka. Bagamat luma na ang bahay, tirahan pa rin ito. Konting linis lang at maibabalik din ang dating ganda nito. Dumiretso ako sa dati kong kwarto. Sa sobrang pagod, agad akong nakatulog. Madilim na ang paligid nang magising ako. Ramdam ko na rin ang pananakit ng aking sikmura. 7:00 na pala, bulalas ko nang mapatingin sa aking cellphone. Kaya pala gutom na ako. Kaagad akong bumangon at nagtungo sa kusina. 2 palapag ang bahay namin, at may kalakihan ito dahil dati naman kaming may kaya. Habang naglalakad, napahawak ako sa aking noo nang ma-realize ko na kara-rating ko lang at malamang, wala talagang pagkain dito. Wala rin akong dalang kahit ano. Hay, naman talaga, saan kaya ako bibili? Mukhang wala namang tindahan dito, at yayamanan pa ang mga kapitbahay ko. Naiinis kong sabi sa sarili habang bumalik sa sala at pabagsak na naupo sa maalikabok na sofa. Napatingin ako sa bintana, may isa akong malapit na kapitbahay dito dahil sa dulo ng village, 2 lang ang bahay. Ang isa ay pag-aari ng mga Ramirez. Ngunit hindi ko alam kung sila pa rin ang nakatira doon. Bukod pa roon, wala na akong balita sa kanila, lalo na kay Nicola. Kaagad kong ipinilig ang ulo ko nang maalala ang nakaraan namin. Hindi ko na dapat siya iniisip. Siguradong nakalimutan niya na rin ako. Naputol ang aking pagmumuni-muni nang makarinig ako ng mga katok mula sa pinto. Katok, tanong ko sa sarili. Sino naman kaya ang magiging bisita ko ng ganitong oras? Wala naman akong kaibigan dito. Nang hindi tumigil ang mga katok, nagpa siya akong buksan ang pinto. Isang matangkad at gwapong lalaki ang tumambad sa akin. Hay, bati niya sabay ngiti. Mukha naman siyang mabait. Sino ka? Tanong ko, bahagyang kunot ang noo. Anong kailangan mo? Mahigpit ang ginawa kong paghawak sa pinto, handa akong isara ito kung sakaling may masama siyang gawin. Alam ko kasing bagong dating ka lang, kaya naisip kong baka gutom ka, nakangiti niyang sagot habang itinataas ang 2 Tupperware na naglalaman ng kanin at afritada. Kaagad kong naamoy ang masarap na aroma ng afritada, at naramdaman ko ang muling pagsakit ng aking tiyan. Gutom na talaga ako. Sino ka muna? Tanong ko ulit, kahit pa gustong-gusto ko nang kunin ang pagkain. Hindi pa rin tama na magtiwala agad sa isang estranghero. Napailing siya habang marahang kinamot ang gilid ng kanyang kilay. Gabriel Cruz, kaibigan ni Nicola. Diyan kami nakatira, sa tabi lang ng bahay niyo. Kaagad na nagsalubong ang aking kilay nang marinig ang pangalan ni Nicola. Kung ganun, doon pa rin sila nakatira. Pinapabigay niya ba ito? Tanong ko ulit, bahagyang nag-aalangan. Hindi kasi maganda ang huling pagkikita namin. Pinahiya ko siya noon sa plaza, kaya sigurado akong galit na galit siya sa akin. Pero anyway, matagal na naman iyon, baka bumait na siya, dagdag ko, pilit na binabalewala ang alaala ng nakaraan. Muli na namang kinamot ni Gabriel ang kanyang batok, halatang naiilang. Hindi ang totoo, ayaw niya akong dalhan ka nito. Ako lang ang nagpilit, naisip ko kasi baka wala kang pagkain. At salamat. Hindi ko na siya pinatapos. Agad kong kinuha ang Tupperware mula sa kanya. Kahit ngayon ko lang siya nakita, mas may tiwala pa ako sa kanya kaysa kay Nicola. Never ko na yatang pagkakatiwalaan ang lalaking iyon. Pagpasok ko sa bahay, kaagad kong nilantakan ang pagkain. Hindi ko alam kung gutom lang ba ako o sadyang masarap ang pagkakaluto ng afritada. Pero naubos ko iyon lahat nang hindi ko namamalayan. Nang matapos akong kumain, agad ko ring hinugasan ang pinaglagyan at napagpasyahang bukas ko na lang ito isusuli. Dahil hindi pa ako inaantok, nagpa siya akong maglinis ng bahay. Napakaraming alikabok at sapot, ngunit alam kong sa kaunting tiyaga, maibabalik ko rin ang dating ganda ng lugar. Bukas, pupunta rin ako sa Rosales Company, ang pinagkakautangan ni Daddy. Magbabayad ako ng kalahati ng utang at makikiusap kung maaari itong hulog-hulugan. Kinabukasan, maaga akong gumiyak. Matapos makapag-ayos ng sarili, binitbit ko ang Tupperware upang aisalay ito bago ako umalis.
Pagdating ko sa tapat ng asul na gate ng bahay nila Nicola, bigla akong napahinto. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kumalma ka nga, Isabela, mahina kong pagsaway sa sarili. Pinakalma ko muna ang sarili bago ko pinindot ang doorbell. Nakatatlong pindot na ako ngunit wala pa ring lumalabas. Naiinip na rin ako. May sasakyan naman sa garahe kaya imposibleng walang tao. Sa inis, magkakasunod ang ginawa kong pagpindot sa doorbell. Sa wakas, bumukas ang pinto. Isang pamilyar na mukha ang tumambad sa akin. Si Nicola. Mas gwapo siya ngayon, at hindi ako maaaring magkamali. Lalo lamang bumilis ang tibok ng puso ko nang magtagpo ang aming mga mata. Pakiramdam ko'y mangangatog ang mga tuhod ko. Balak mo bang sirain ang doorbell? Tanong niya, bakas ang inis sa kanyang boses. Pinigilan kong mapang-angga. Wala pa rin siyang pinagbago, short-tempered pa rin at napakasungit. Pwede ba? Sarkastiko kong sagot, pilit na pinipigilan ang pagkainis. Mukhang hindi man lang siya nagulat na makita ako. What? Tanong niya, halatang mas lalo siyang naiinis. Wala, ibabalik ko lang itong Tupperware. Paabi kay Gab, salamat, sagot ko habang iniabot ang Tupperware sa kanya. Nang makuha niya ito, agad ko na rin siyang tinalikuran. Hindi ko kayang harapin siya ng matagal. Hindi ko akalain na ganito ang magiging itsura ng lalaking pinahiya at binasted ko noon. Gwapo naman siya noon pa, pero mas lalo ngayon. Para na siyang artista. Parang napakalayo na niya sa akin. Mariin akong napailing. At bakit ko naman siya aabutin? Hindi ko pa nakakalimutan ang mga pambubuli niya sa akin noon. Pagdating ko sa Rosales Company, halos malula ako nang malaman kung gaano kalaki ang utang ni Daddy. Kahit yata magtrabaho ako habang buhay ay hindi ko ito mababayaran. Idagdag pa ang pangangailangan ni Mommy na maoperahan agad. Malinaw din sa akin ngayon ang dahilan kung bakit kami nalubog sa utang. Nalulong sa sugal si Daddy. Ang akala ko noon, magtatayo siya ng sariling negosyo kaya pinautang ko siya ng $250,000. Ngunit hindi ko alam na itataya lang pala niya iyon sa sugal. Ang usapan namin, ibabalik niya rin ang pera. Pero hindi na iyon nangyari dahil pumanaw na siya. Pasensya ka na kung lumaki ng ganito ang utang. Gusto ko mang tumulong, pero hindi maaari. Malaki ang galit ng asawa ko sa mga magulang mo dahil pakiramdam niya ay niloko siya noon. I hope you understand, mahabang paliwanag ni Mr. Rosales, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at kabigatan. Marahan naman akong tumango, kahit paramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Umabot na sa 5 milyon ang utang dahil na rin sa interes, at halos 6 na taon na itong hindi nababayaran. Pasensya na rin po, gagawa po ako ng paraan para makabayad. Sana po ay bigyan niyo lang ako ng ilang buwan pa, pakiusap ko, pilit na nilalabanan ng kaba at lungkot. Kinausap ko na ang asawa ko, Iya. Pumayag siya na bigyan ka ng 3 buwan. 3 buwan lang? Sagot niya, mabigat ang bawat salitang binitiwan niya. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig. 3 buwan. Saan ko kukunin ang ganoon kalaking halaga sa loob ng ganoong kaikling panahon? Kapag hindi ko ito nabayaran, si Mrs. Rosales na mismo ang makakaharap ko, at may posibilidad pang makulong si Mommy. Pakiramdam ko ay gusto ko na lang umiyak. Naiwan ko ang trabaho ko sa Amerika, malaki ang sahod ngunit hindi pa rin sapat. Bagsak ang balikat kong bumalik sa bahay. Hapon na. Ngunit kahit gutom ay hindi ko maramdaman. You need a job, right? Natigilan ako sa pagbubukas ng gate nang marinig ko ang pamilyar na boses mula sa likuran ko. Napalingon ako at nakita si Nicola. Ano na naman kaya ang pakay niya? Bagot kong hinarap siya, at bahagyang napataas ang kilay ko nang makita ang pamilyar na ekspresyon ng kanyang mukha. Napakasungit niyang tignan, parang isang terror na guro. I have a proposal for you na alam kong hindi mo matatanggihan dahil kailangan mo ng malaking pera, sabi niya, diretso at puno ng kumpiyansa. Bakit mo alam? In-stock mo ba ako? Tugon ko, sabay taas ng kilay. Teka, hindi ka pa ba nakaka-move on sa pambabasted ko noon? Sagot niya, may halong pang-aasar. Matagal ko nang nakalimutan ang nakaraan, malamig kong sagot. Nandito lang ako dahil mukhang kailangan mo ng tulong. That's it. I rolled my eyes at sinagot siya, hindi ko kailangan ng tulong mo. 1 million monthly. Depende pa yun sa galing mo, seryoso niyang sabi. Wait, what? Para akong nabingi sa narinig. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya.
Ang lalaking laging galit sa akin at mainit ang ulo ay nandito ngayon, nag-aalok ng trabaho, 1,000,000 kada buwan. Pilyo siyang napangisi habang tumatango-tango. Just be my bed warmer. Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa ulo ko. Sira ulo ka pala, eh. Tingin mo sa akin bayarang babae, sanggol ko, kulang na lang ay sapakin ko siya. I didn't say that. Besides, sa akin ka lang naman magpapabayad, sagot niya. Tila wala pa ring pakialam sa galit ko. Tinignan ko siya ng masama, na para bang gusto ko siyang itaboy palayo. Umalis ka na nga, Nicola, baka kung ano pang magawa ko sa'yo, mariin kong sabi, pilit na pinipigilan ang sarili ko. Okay, sagot niya, seryoso ang ekspresyon. Bibigyan kita ng isang araw para mag-isip. Marami akong babaeng pagpipilian, kaya kung ako sa'yo, magdedesisyon ka na agad. Pagkatapos niyang bigkasan iyon, tinalikuran niya ako at naglakad palayo, nakapamulsa pa. Naiwan akong tulala, windang sa loob ng bahay habang iniisip ang kanyang sinabi. Tama siya, marami nga siyang pwedeng pagpili ang babae. Hindi lang kasi siya basta-bastang tao. Kanina, habang nakasakay ako sa jeep at na-traffic, nag-research ako tungkol kay Nicola. Halos malula ako nang malaman kung gaano na siya ka-powerful. Hindi lang siya sikat bilang artista, marami rin siyang pinatatakbong negosyo, at halos lahat ng iyon ay kilala sa loob at labas ng bansa. Pero bakit ako ang naisip niyang alukin? Hindi kaya balak niya akong gantihan. Pero imposible, dahil mukha namang gusto niya rin akong tulungan. Kung papayag man ako sa alok niya, parehas naman kaming makikinabang. Ngunit sa huli, mas nanaig sa akin ang pagmamahal ko kay mommy. Tama sila, hindi tayo mapapakain ng pride natin. Hindi nito maisasalba ang sitwasyon namin. Hindi ko na malayan, natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa harap ng bahay ni Nicola. Hindi naman siguro halatang wala akong tulog, magdamag kong pinag-isipan ang magiging desisyon ko kagabi, at sa huli, nagtagumpay ang loko. Kung tutuusin, katawan ko lang naman ang makikinabang siya. Pagkatapos kong mabayaran ang utang, babalik na ako sa Amerika, at hinding-hindi na talaga ako babalik pa rito sa Pilipinas. Oy, Isabela, ikaw pala, pasok ka. Masiglang pagbati ni Gabriel nang buksan niya ang gate. Palangiti siyang nag-anyaya sa akin na pumasok. Andyan ba si Nicola? Tanong ko, nagtataka kung may ideya ba siya sa sadya ko rito. Nabanggit niya noon na kaibigan siya ng binata, kaya malamang alam niya ang mga nangyayari. Nasa office niya lang. Maupo ka muna. Tatawagin ko lang siya at kukuha na rin ako ng maiinom mo. Magiliw niyang sagot bago tumalikod. Nang maiwan akong mag-isa, nilaybot ko ang aking tingin sa paligid. Napakalinis at napakabango ng bahay. Napansin ko rin ang mga litrato na nakasabit sa buong sala. Sa pagkakaalam ko, naninirahan na sa Canada ang mga magulang ni Nicola, pati na rin ang ate niya na may sarili ng pamilya. Kaya siguro, siya na lang at si Gabriel ang nakatira rito. Isabela, pasensya na, mainit ang ulo ng tigre. Pagbiro ni Gabriel nang bumalik siya, bahagyang kunot noo. Pero siguradong kakalma na yun kapag nakita ka. Nagbibiro pa siya na nagdulot ng pagsalubong ng kilay ko. Haha, biro lang, dagdag niya, sabay turo sa direksyon ng library. Doon na raw kayo mag-usap. Mukhang seryoso yata ang pag-uusapan niyo, aniya, tila nagtatanong. Nagtataka tuloy ako kung hindi niya alam ang dahilan ng pagpunta ko rito. Huminto kami sa tapat ng isang asul na pintuan. Kumatok muna si Gabriel bago iyon marahang binuksan. Agad akong sinalubong ng malamig na hangin at ang amoy ng mga libro. She's here, bro, anunsyo niya habang tumingin ako sa direksyon ng study table kung saan nakaupo si Nicola sa swivel chair. You may leave, malamig na saad ni Nicola na ni hindi man lang nagpasalamat kay Gabriel. Nakangiting tumango naman si Gabriel sa akin bago siya lumabas. Napaisip tuloy ako kung paano silang naging magkaibigan. Para kasing utusan lang ang turing ni Nicola sa kanya. So, what brings you here? Tanong niya. Ang boses niya ay seryoso ngunit may bahagyang ngisi sa kanyang mga labi. Mataman siyang nakatingin sa akin habang nilalaro ng kanyang mga daliri ang itim na ballpen. Tila ba alam na niya ang dahilan ng pagpunta ko rito. Napairap na lamang ako. Pilit na pinipigilan ang pagkulo ng dugo ko sa kanya. Tinatanggap ko ang alok mo, diretsahan kong sagot, pilit na pinananatili ang kalmadong boses. Goods, sagot niya na tila walang emosyon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan,
Kinuha ang isang puting folder mula sa ibabaw ng mesa, at iniabot iyon sa akin. Sa bahagya niyang paglapit, nalanghap ko ang mabango niyang pabango na tila'y nagpatigil sa akin ng sandali. Napapikit ako ng bahagya, pilit na nilalabanan ng epekto nito sa akin. That's the contract. Pwede mo nang pirmahan, aniya, diretso at walang paligoy-ligoy. Sa muling pagmulat ko ay nakaupo na uli siya at salubong na ang kilay na nakatingin sa akin. Nahihiya tuloy akong nag-iwas ng tingin. Bago pumirma ay binasa ko muna ang mga nakalagay sa kontrata. Inuulit ko, wala akong tiwala sa kanya, maganda na yung nag-iingat. Saka nakakapagtaka rin ng malaking halagang ibabayad niya sa akin. Ano yun? Para sa init ng katawan handa siyang magwaldas ng milyon. At sa akin pa talaga. Hindi ba dapat ay galit siya sa akin? Dapat gantihan niya ako. Pero hindi sa lagay ay para niya akong tinutulungan. Kailan matatapos ang kontrata? Tanong ko, wala kasing nakasulat doon. Kung kailan ang mga nakasulat lamang ay ang mga dapat at hindi ko dapat gawin habang nasa ilalim kami ng kasunduan. Nakangising nakapangalumbaba siya sa table at tila'y nag-iisip habang nakatingin sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang may lang. Siguro kapag pinagsawaan na kita. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Kailan yon? Natawa siya sa naging reaksyon ko. Lalo lang tuloy akong naasar sa kanya. Teka, pinagtitry-pan niya lang yata ako Hindi ako nakikipagbiruan, Nicola. Do I look like one? Sumandal siya sa pagkakaupo, kinagat-kagat ang ballpen. But don't worry, madali lang naman akong magsawa. Pumirma ka na, marami pa akong gawin. I rolled my eyes. Fine. Kinuha ko ang ballpen, akma ako ng pipirmahan ng hawak ko nang bigla akong may maalala. Kailan pala ako titira dito? Nakasaad din kasi sa kontrata na kailangan naming magsama sa iisang bubong para madali niya lang akong magagamit kapag nakaramdam siya. Lukyaihim kong nakagat ang labi ko sa isiping yon at hindi ko maiwasang makaramdam ng konting kirot. Oras na para pirmahan mo yan, tugon niya sa papel na nakatingin. Marahan na lang akong napatango bago tuluyang pinirmahan ng papel. Pagkatapos pumirma ay agad na rin akong nagpaalam sa kanya para kunin ang kaunti kong gamit sa bahay. Nakasalubong ko pa sa sala si Gabriel na bahagya pang nagulat nang makita ako. Oh, aalis ka na kaagad? Saglit naman akong natigilan sa tanong niya. Wala ba talaga siyang alam sa magiging setup namin ni Nicola? Ikaw, kailan ka alis? Tanong ni Nicola na hindi ko namalayang nakasunod na pala sa akin. Nang lingunin ko siya ay seryoso na naman ang mukha niya habang nakapamulsa. Ouch, pre. Pinapalayas mo na talaga ako, wika naman ni Gab na bahagya pang nakahawak sa dibdib niya. Hindi ko na lang sila pinansin, dumiretso na ako palabas ng bahay. Alam ko namang nagbibiruan lang sila, bahala sila dyan. Unang araw ko dito sa bahay ni Nicola at hindi ko alam kung papaano akong gagalaw. Ngayon ko lang din nalaman na kami lang pala dalawa dito. Si Gab ay minsan lang pumunta rito pati na rin ang naglilinis nitong bahay. Mas lalo pang dumagdag sa kabang nararamdaman ko ay ang isipin na posibleng mamayang gabi na magsisimulang trabaho ko sa kanya. Hindi naman na ako pwedeng umatras dahil nakuha ko na unang sahod ko ngayong buwan, na ipadala ko na rin kay nanay para maumpisahan na ang operasyon ni mommy. Hiling ko na lang na sana maging maayos ang operasyon. Aalis ka. Kasalukuyan akong nandito sa labas nang makita kong pababa ng hagdan si Nicola na mukhang aalis. Saglit naman siyang tumigil at masungit akong tinignan. And so, taas kilay na tanong niya. Suplado, saan ka pupunta? Walang nakalagay sa pinirmahan mong kontrata na makialam sa buhay ko at lalong wala ring nakasulat doon na kailangan kong ipaalam sa iyo mga pupuntahan ko, tugon niya bago nagpatuloy sa paglabas. Naiwan naman akong tulala at hindi makapaniwala sa narinig. Tama nga naman siya, wala nga namang ganun sa kontrata, pero bakit nasasaktan ako? Bakit parang feeling ko pinapamukha niya sa akin na wala talaga akong karapatan at siya lang ang may karapatan sa akin? Sa halip na isipin pa ang sakit na nararamdaman ay pinili ko na lang na aliwin ang sarili ko at naghanda sa maaaring mangyari mamaya. Nanood na rin ako para naman may alam ako sa mga gagawin ko mamaya. Naalala kong sinabi niya sa akin na maaari lang akong magtagal kapag ginalingan ko kaya dapat lang na ngayon pa lang ay handa na ako. Pilit kong inaalis sa isip ko mga katagang palaging sinasabi sa akin noon ni mommy na dapat daw sa lalaking mapapangasawa ko lamang iaalay ang aking katawan. Hindi naman nakasi importante sa akin yun ngayon,
Ang mas importante ay ang paggaling niya at pati na rin na makabayad kami sa utang para makabalik na rin kami sa normal naming buhay. Tsaka wala rin naman sa isip ko ang pag-aasawa. Habang nanonood ay hindi ko maiwasang kabahan. Iniisip ko kung ganon din ba kalaki yung kay Nicola at kung ganon kalaki kakayanin ko kaya. Wala pa akong karanasan. Ni minsan hindi ko pa nasubukan kaya't hindi ko alam kung papaano ako aakto mamaya sa harap niya. Hilalas akong napatay yun ang makitang ginawa ng babae sa video. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakatingin sa laptop pagkway na patakip sa aking bibig, isinubo lang naman kasi ng babae yung sa lalaki. Bakit may ganon? Gagawin ko rin ba yun? Tanong ko sa aking sarili. Niwala na akong marinig sa paligid kung hindi ang malakas na kabog ng dibdib ko. What are you doing? Halos manigas ako sa aking kinatatayuan nang marinig ang bar ito ng boses na yun. Tumikim muna ako bago dahan-daang pumihit paarap sa kanya. Hay, pilit ang ngiting bati ko sa lalaking salubong ang kilay at supladong nakatingin sa akin. Are you watching? Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang marinig namin ang ungol mula sa pinanunood ko. Halos manlaki ang mga mata ko nang maalalang nanunood nga pala ako at nakalimutan kong eye off. Sorry, kaagad ko siyang tinalikuran at mabilis na in-off ang laptop. Nang muli ko siyang harapin ay dinaig ko pa ang kamatis dahil sa sobrang pula ng mukha ko habang siya naman ay tila naiilang din na nag-iwas ng tingin. Nanunood kasi ako para, hindi ko tinatanong, masungit niyang saad bago tinalikuran ako. Naiwan naman akong nakanganga. Bakit kaya ang Sunbit palagi nun na hindi marunong umiti samantalang sa mga movies niya palagi siyang nakangiti? Bahala nga siya sa buhay niya. Iisipin ko na lang na baka nireregla rin siya kaya palaging masungit. Dahil magdidilim na rin kaya nagpasya na akong magluto, talagang sinarapan ko ang luto ko dahil alam kong kakain ang amo kong suplado. Perfect, napangiti ako nang matikman ng niluto kong tinola ang alam ko paborito niya. Nang may handa ang mga pagkain ay nagpasya na akong tawagin si Nicola, nang makarating sa tapat ng kanyang silid ay saglit akong tumigil. Nag-iisip kung tatawagin ko ba talaga siya, baka kasi may ginagawa siya, baka busy, baka maistorbo ko, di lalo na naman siyang magagalit sa akin. Pero baka naman kapag hindi ko siya tinawag para kumain ay baka lalo siyang magalit dahil baka gutom na siya. Bahala na nga, itinaas ko ang kamay ko akmang kakatok nang bigla namang bumukas ang pinto at iniluwanaan ng gwapong lalaki na salubong na naman ang kilay Hi. Ginagawa mo, kaagad kong binaba ang kamay ko at itinago yun sa aking likod, tatawagin sana kita para sa dinner, mariin niya muna akong pinakatitigan bago tumango, okay, cold niyang saad bago ako nilagpasan. Mariin naman akong napalunok dahil sa malamig na pakitungo niya sa akin, hindi ko alam pero nasasaktan ako sa inaakto niya sa akin. Nang sundan ko siya sa kusina ay tahimik na siyang kumakain kaya medyo nakahinga ako ng maayos at least kinain niya yung luto ko at dahil kumakain na naman siya nagpasya na lang akong magpunta muna sa sala baka mawalan pa siya ng gana kapag nakita ako. Saan ka pupunta? Natigil ako sa paglalakad nang bigla siyang magsalita nang lingunin ko siya sa kinakain niya siya nakatingin, sa salas lang muna. You're not going to eat. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko baka kasi nabibingi lang ako. Bakit niya naman ako gugustuhing makasabay mamaya na lang busog pa naman ako, pagsisinungalin ko o baka naman may lason ang niluto mo kaya ayaw mong kumain hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Nilinggan niya naman ako na nakataas ang kilay na pangiwi tuloy ako bago tumango, sabi ko nga kakain na ako kaagad akong naupo sa harapan niya at kumuha ng pagkain na siyang kinakain niya rin para naman hindi niya na ako pag-isipan ng masama buwisit na totoo gawin ba naman akong kriminal pwede namang sabihin na gusto niya lang akong makasabay kumain. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti sa isiping yun. Why are you smiling Gulat ko siyang tinignan, nakangiti ba ako pag mamaang-maangan ko habang hawak ang dalawa kong pisngi, hindi naman naguni-guni mo lang yun. Hindi na lang ako umimik pa at nagpatuloy na lang sa pagkain hindi ko alam kung gutom ba ako o masaya lang ako kaya marami akong nakain pagkatapos kong kumain ay kaagad na akong nagligpit habang si Nicola naman ay nagtungo na sa sala siguro ay manonood ngayon. Habang naghuhugas ay muling bumalik ang kaba ko nang maalala ang pinanood ko kanina ngayon na baka kami magsisimula kinakabahan talaga ako dahil sa salalim ng iniisip ko, hindi ko na malayang tapos na pala ang mga hinuhugasan ko. Samandal muna ako sa sink habang pinag-iisipan kung dapat ko bang itanong kay Nicola kung ngayon na ba kami magsisimula. Nai-stress na talaga ako. Marahas akong napabuntong hininga.
Ilang minuto ko pang kinalma ang sarili ko bago nagpas siyang lumabas ng kitchen. Sa salas ay naabutan ko pa si Nicola na seryosong nanonood ng NBA. Tumikim ako upang agawin ang atensyon niya. Hindi naman ako nabigo dahil nagtatakang nilinggan niya ako. Maliligo lang ako, saad ko dahilan para kumunat ang noo niya. Lukyolo pa yatang nagtaka. Tinatanong ko ba, mariin akong napapikit. Sabi na nga ba, susinjitan na naman ako eh. Wala lang, life update. Ang ngiti ko'y nauwi sa pagniwi. Tamad niya lang akong tinignan. You know what, pwede mo namang gawin lahat ng gusto mo, huwag ka lang lalabas ng bahay na ito. Nakalagay sa kontrata na hindi ka pwedeng lumabas nang walang pahintulot ko. Sabi ko nga, pinigilan kong mapanganga. Hindi ba siya pwedeng magsalita ng maayos? Daig niya pang yelo sa sobrang lamig. At huwag ka na magpuyat dahil maaga tayong aalis bukas, ha? Saan tayo pupunta? May shooting bukas for my upcoming movie, may kalayuan kaya naisipan ko na lang na isama ka. Why? Ayaw mo, hindi magkakasunod akong napailing. Good. Now go upstairs and please huwag mo na sabihin sa akin ang mga gagawin mo dahil wala naman akong pakialam, yun lang at ibinalik niya na sa TV ang paningin. Saglit naman akong natulala sa sinabi niya. Kung ganun, ibig sabihin bang hindi pa namin gagawin ngayon? What? Tanong niya nang mapansing nakatayo pa rin ako. Itatanong ko lang sana kung huminga ako ng malalim pilit inaalis ang bara sa aking lalamunan. Kay kung, paano ko ba sasabihin? You're wasting my time here, Isabela. Hindi pa ba tayo magtugtog? Mariin akong napapikit ng mapansing napalakas ang pagkakasabi ko noon, tuloy ay napanganga sa gulat si Nicola tila hindi makapaniwala sa narinig. Pero saglit lang yun dahil kaagad yung napalitan ng pilyong ngisi. Bakit? Hindi ka na ba makapaghintay? Napaatras ako nang tumayo siya at dahan-daang lumapit sa akin. At sigurado ako, papusok na naman ang sobrang pula ng mukha ko ngayon. I didn't know that you are wild, Isabela. Halos magtasan ng balahibo ko nang tuluyan na siya makalapit sa akin. Ang kaninang malamig niyang tingin ay napalitan ng tila ng aakit na tingin. Geji, malakas ko siyang naitulak at mabilis na pumanhik sa taas. Kinaumagahan nga ay maaga kaming gumayak ni Nicola. Mga importanteng gamit lang ang dinala ko. Sabi niya kasi na baka abutin kami doon ng 1 linggo. Gusto ko sanang itanong kung saan yun, medyo na-excite kasi ako kaso baka sanjitan na naman ako so huwag na lang. Saglit din naming hinintay ang van na susando sa amin. Halos mamangha ako nang makita ko kung gaano kaganda at kalawak ang loob ng itim na van. Hindi na ako magtataka kung sabihin niyang pag-aari niyang van na ito, sa sobrang yaman ba naman niya. Kahit hindi siya mag-artista ay mayaman talaga siya sadyang pangarap niya lang talaga ang mag-artista. Bagay din naman sa kanya dahil napakagwapo niya. Sa pagkakaalam ko pa ay palaging action move ang pinagbibidahan niya, bagay din mukha siyang maangas. Sa napanood ko pang movie niya ang galing niyang humawak ng barrel at ang hot niya lalong tignan. Halos 5 oras din ang naging biyahe bago kami nakarating sa destinasyon. Huminto ang van sa napakalaking parking lot nang bumaba ako ng sasakyan ay kaagad akong sinalubong ng sariwang hangin. Amoy pa lang ng hangin ay alam kong malapit lang kami sa dagat. Hindi nga ako nagkamali dahil paglabas pa lang namin ng parking lot ay bumungad sa akin ng malawak at malinis na dalampasigan. Payapa ang asol na dagat sa sobrang linis ay aakalain mong walang naliligo doon, pero mukha ngang walang naliligo. Wala kasi akong makita kahit isang naliligo doon. This is one of my private property, wika ni Nicola na nasa aking likuran na pala. Ang mga gamit namin ay kita kong dala ng 3 niyang tauhan, yun din ang mga samando sa amin kanina. Ang ganda. Pero bakit walang tao? Saglit niya akong sinulyapan, nakapamulsa siya habang nililipad ng hangin ang ilang hibla ng buhok niya. Parang mas maganda pa siyang pagmasdan kaysa sa dagat. Sinadyang huwag magpapunta ng tao ngayon dahil sa gaganapin na shooting, tugon niya. Marahan naman akong napatango, look let's go, anya bago ako tinalikuran. Pinanood ko muna siyang maglakad bago ko siya sinundan. Nakakapagtaka lang, maayos niya akong kausapin ngayon. Kaya niya naman pala akong pakitunguhan ng maayos, sana palagi na lang. Tulad ng inaasahan ko'y iisa lang silid na inukupan namin ni Nicola, mas pabor naman yun sa akin para hindi na siya mahirapan na puntahan ako kung sakaling gawin na namin ang kasunduan. Nandito lang ako sa silid at pilit na natutulog kanina.
Pagkatapos naming kumain ay sinabihan niya akong magpahinga habang siya naman ay pupunta sa kanyang manager. Wala naman siyang sinabi na bawal akong lumabas pero dahil ayoko naman siyang magalit na naman kaya nagpa siya na lang akong manatili dito. Sa lalim ng iniisip ay hindi ko na maalaya na nakatulog na pala ako at madilim na nga nang ako'y maalimpungatan. Kaagad akong bumangon na maalalang kailangan ko pa palang magluto ng dinner. Hindi inuutos ni Nicola, pero gusto ko pa ring magluto. Hindi ko alam, pero gusto ko yung feeling na pinagsisilbihan ko siya. Nang mapadaan ako sa salas ay wala pa ring bakas ni Nicola. Mukhang hindi pa siya nakakabalik mula kanina. Hindi pa rin kaya sila tapos sa shooting. Ipinilig ko na lang ang aking ulo at nagdiretso na sa kusina para maghanap ng maluluto. Kaagad akong nagtingin sa ref kaso wala namang laman yun kung hindi itlog at mga beer kaya nagpa siya na lang akong lumabas, bibili na lang ako ng makakain namin. Sumaglit ako sa kwarto para kumuha ng pera at para na rin mag-ayos ng sarili. Nang matapos ay kaagad na rin akong lumabas ng cabin. Ang alam ko ay may malapit na resto dito, doon na lang ako bibili. Habang naglalakad ay panay tingin-tingin ako sa paligid, ang ganda kasi talaga ng tanawin. Pero saan kaya sila nagsushooting? Natigilan ako sa isiping yun pagkain na pagpasyahang mamasyal na lang muna, hindi pa naman siguro uuwi si Nicola. Sa aking paglalakad-lakad ay napadpad ako sa dulo ng resort kung saan may malaking bato, may naririnig akong ingay doon kaya naman pinuntahan ko at sinilip at halos manlaki ang mata ko nang makitang nangyayari doon. Doon sila nagsushooting, maraming tao doon. Nandun din yung sikat na direktor na palaging direktor ng mga palabas ni Nicola, pero hindi yun ang nakaagaw ng pansin ko kung hindi ang dalawang tao sa gitna na tila gumagawa ng eksena. Si Nicola yun at ang kasama nitong magandang babae. Nakayakap sa bewang ng dalaga si Nicola habang ang isang kamay ay masuyong humahaplos sa makinis nitong pisngi. Yeah, that's it Nicola. Act like you're in love with Sofia. Dama ko muli ang tingin ko sa direktor bago muling tumingin kila Nicola. Mas lalo lang yatang nanlaki ang mata ko nang makitang dahan-daang lumalapit ang mukha ni Nicola sa dalaga. Ang hindi ko alam kung bakit tila pinipiga ang puso ko sa nakikita. Wala tuloy sa sariling nasapo ko ang dibdib ko nang akmang lalapit na ang labi nito kay Sab ay hindi sinasadya sinasadyang dam ako ang tingin nito sa pwesto ko. Kitang-kita ko tuloy ang bahagyang pamimilog ng mga mata nito na tila nagulat nang makita ako. Sa inaakto nito'y nawala ito sa focus dahilan para mabitawan nito ang dalaga. May malakas na sigaw ng direktor nang makitang ginawa niya yun. What happened, Gert? Bakit parang wala ka sa sarili mo? Halata ang inis sa boses ng direktor. Muli na namang dam ako ang tingin niya sa akin bago tumugon, pasensya na, direk. Kaagad na rin naman akong tumalikod bago pa may ibang makakita sa akin. Hinahanda ko na rin ang sarili ko para sermon na ni Nicola mamaya. Nang marinig ko ang pagpihit ng seradura ay otomatiko akong napatayo para salubungin si Nicola pero agad din akong napatigil nang mapansing lasing siya. Bakit gising ka pa? Tanong niya na bahagyaring natigilan nang makita ako. Hinihintay kita, tugon ko na ikinasalubong ng kilay niya. Mariin kong nakagat ang labi ko nang maalalang ayaw niya nga palang hinihintay ko siya. Noong unang gabi pa nga lang namin dito sa resort ay sinungitan niya ako dahil hinintay ko pa siya. Hatang gabi na yata siya nakauwi. Ang sabi niya, malimit siyang gagabihin dahil patapos na ang ginagawa nilang movie kaya naman panay ang shooting nila kahit hatang gabi na. Ang kulit mo. Iiling-iling siyang naglakad patungo sa sofa pero agad ko rin siyang dinaluhan ng akma siyang matutamba. Lukyasing ka, saad ko. Sa halip na pansinin ang sinabi niya, kahit mabigat ay nagawa ko pa rin siyang madalasa sa sofa at may upo doon. Nakainom lang, nagkayayaan, pinigilan kong mapa. Nakainom lang daw pero hindi na makalakad ng maayos. Ikukuha lang kita ng maiinom, akmang tatalikuran ko siya para pumunta ng kusina nang pigilan niya ako sa braso. Nagtatanong tuloy ang mga matang nilinggan ko siya. Just stay, anya sa paos na tinig. Hindi na rin ako nakatanggi pa nang higitin niya ako dahilan para mapaupo ako sa kandanggan niya. Nicola, ramdam ko ang biglaang paglakas ng dibdib ko sa pagkakadikit ng balat namin. Sobrang lapit din ang mukha namin sa isa't isa na halos maamoy ko na ang pinaghalong amoy ng yosi at alak sa bibig niya. Look, let's do it now. Halos pabulong na lang na wika niya habang hinahaplos ang pisngi ko. Pinigilan kong mapapikit sa ginagawa niya nang maalalang hindi pa ako nakakalinis ng katawan. Naligo ako pero kaninang umaga pa yun.
Kaagad kong iniiwas ang mukha ko nang akma niya akong hahalikan. What? Bagot na tanong niya. Hindi pa ako nakakalinis ng katawan, nahihiyang tugon ko. Halos mapangiwi naman ako nang bigla siyang umawa. The hell I care. He sexily chuckled, gulat akong napasinghap nang bigla siyang tumayo habang buhat ako. Nicola, halos paluin ko na siya sa braso para lang ibaba ako. Lukyasing siya at baka matamba kami. Muntikan na nga siyang mabuwal kanina, Hanggang makarating kami ng silid ay mariin lang akong nakapikit habang mahigpit ang hawak sa braso niya. Natatakot ako na mabuwal kami. Saka lang ako nagmulat nang maramdaman ang kama sa likuran ko. Halos maduling pa ako dahil sa lapit ng mukha namin. Nakahiga ako habang siya'y nasa ibabaw ko, nakatuon ang mga kamay niya sa gilid ko. Ha? Hahalikan mo na ba ako? Napanguso ako. Tinawanan niya na naman ako. You're cute. Then he pinched my nose. Nang muli niyang ailapit ang mukha sa akin ay kaagad kong tinakpan ang bibig ko. What? This time ay salubong na ang kilay niya. Hindi pa kasi ako marunong humalik. Nahihiyang nag-iwas ako ng tingin. What? Lukyolo yatang nagsalubong ang kilay niya. Mukhang galit na. Bigla tuloy ako lalong kinabahan. Galit ba siya dahil hindi ako marunong humalik? Nakakainis naman, dapat hindi ko sinabi. Paano na lang kung bawiin niya na yung kontrata? Paano kung na-turn off siya dahil simpleng halik lang hindi ko pa alam? Huwag kang mag-alala, magpapaturo ako, promise. Gagalingan ko. At kanino ka magpapaturo? Masungit na tanong niya. Nigel, umikot na naman ang mga mata ko. Kanino nga ba? Wala naman akong boyfriend. Maghahanap ako online. What the what? Tuluyan na siyang tumayo pero nananatiling nakatingin sa akin ng masama. Don't you ever say that again, Isabella, pagbabanta niya. Natatakot akong tumango-tango. Feeling ko anytime kakainin niya na ako ng buhay. Sorry. Rinig ko ang mahina niyang pagbulong. Kalimutan na yun, at tuluyan na siyang lumabas ng silid. Gustuhin ko man siyang habulin ay pinili ko na lamang na huwag na, baka lalo lang uminit ang ulo sa akin. Kinabukasan ay hindi niya na ako pinagluto ng umagan, ang sabi niya ay sa resto na lang daw kami kakain. Ang akala ko'y sa malapit na resto lang kami pupunta, yun pala yung sa loob pa ng luxury hotel and restaurant. Bigla tuloy akong nailang, simple lang kasi ang suot ko kumpara sa mga nakakasama namin. And yes, may makakasama kami mga artistang kasamahan niya sa ginagawa nilang movie. Ang ilan ay direktor at syempre ang manager niya. Pero hindi naman ako sa kanila naiilang, kundi kay Sofia Graces, ang kapartner niya sa movie nila. Napakaganda ng dalaga, walang-wala akong binatbat. Hindi ko tuloy alam kung paano itatago ang selos na nararamdaman ko. Selos dahil alam ko naman sa sarili ko na una pa lang ay may puwang na talaga sa puso ko si Nicola. Sadyang immature lang ako noon kaya sa halip na sagutin ay ipinahiya ko pa siya. Bakit hindi mo naman sinabing kasama pala natin sila? Mahina ang bulong ko kay Nicola habang papalapit kami sa table. Ngayon ko lang din napansin na walang ibang tao dito kundi kami-kami lang. Siguro ay talagang ni-reserve nila ito para sa kanila. Why do I need to update you? Masungit niyang tugon dahilan para matahimik ako. Medyo masakit yun pero tama nga naman. Hindi niya naman responsibilidad na ipaalam sa akin lahat. Sino ba naman kasi ako? Hey, you're finally here, matamis kaagad ang ngiti ni Sofia nang makita siya. Agad din siyang nilapitan nito at hinalikan sa pisngi. Ang ibang naruroon ay binati rin siya habang ako naman ay tahimik lang sa likuran niya na hindi ko alam kung dapat pa ba akong manatili. Feeling ko, ma-out of place lang ako. And who's that pretty girl behind you? Tanong ng kanyang manager dahilan para magtinginan silang lahat sa akin. Agad niya naman akong hinapit sa bewang ramdam ko tuloy ang pagtingin nila sa kanyang ginawa. Isabella Anthe, my girlfriend, nanlalaki ang matang tinignan ko siya, rinig ko rin ang mahina nilang pagsinghap. Your girlfriend, ramdam ko ang pait sa boses ni Sofia. Sabi ni I know it may gusto siya kay Nicola. I didn't know that you have a girlfriend, ang kanyang manager naman ngayon. Alam nyo na, parang wala lang natugon ni Nicola, parang wala lang sa kanya ang gulat sa aming mga mata samantalang ako'y halos atakihin na sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ay nalalayan niya pa akong maupo, hanggang sa aming pagkain ay todo alalay siya sa akin. Sa mga oras na iyon ay hinihiling ko na lang na sana bumilis na ang oras. Habang nagkikwentuhan sila ay tahimik lamang akong nakikinig.
Napag-alaman ko na last shooting na pala nila mamaya. Ba't hindi mo siya isama mamaya sa shooting para may inspirasyon ka? Napatigil ako sa pagkain nang marinig si Sab na aga ko na naman tuloy ang atensyon nila. Hindi ko alam kung ano bang sasabihin ko, kaya tipid ko na lang silang nginitian. Kakaiba ang ngiti ni Sofia at hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng inis sa kanya. Nang matapos kaming kumain ay kaagad na rin kaming nagpaalam. 10:00 pa naman ang start ng shooting kaya may oras pa siya para maligo, umuwi sa cabin. Bakit mo pala sinabi yun sa kanila? Tanong ko habang naglalakad kaming pauwi. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ako. Why? Alangan namang sabihin ko na bedwarmer kita. Mariin kong nakagat ang labi ko. Ang mga salitang benito niya ay parang punyal sa aking dibdib, masyado siyang masakit magsalita. I mean hindi ba yun makakasira sa career mo? Tanong ko, nakaiwas ang tingin ayokong makita niya na nasasaktan ako. Wala naman akong ka-love team tsaka matagal na rin nila akong kinukulit about my love life, nagpaulan. Don't worry, hindi ako gagawa ng bagay na ikakasira ng career ko. Nakangiting sinulyapan niya ako at pagkway nagpatuloy na sa paglalakad. Ako naman ay naiwang malakas ang kabog ng dibdib. That smile, paano pa ako nito makakaahon? Hulog na ako eh. Isinama na nga ako ni Nicolas sa last day ng shooting nila. Ngayon nga'y kasalukuyan kaming nandito sa dressing room nila bukas ay pabubuksan ko na ang resort since last day naman na ngayon ang shoot. Nilinggan ko siya nang bigla siyang nagsalita. Saglit pa akong nagulat nang mapansing ang lapit na pala ng mukha niya sa akin. Nakaupo ako habang siya'y nasa gilid ko nakalagay ang 2 kamay sa gilid ko. Okay, dahil hindi ko alam ang gagawin ko ay iyon na lamang ang nasabi ko. Hindi pa ba kayo magsisimula? Pag-iiba ko ng usapan. Bago pa simpleng nag-iwas ng tingin kita ko naman ang kanyang pagngisi. Mamaya pa yun, masuyo niyang tugon. Feeling ko ay natigil ko ang aking paghinga nang hawakan niyang baba ko para iharap ang mukhaak sa kanya. So wala ka pang first kiss ha? Tanong niya na sa mga labi ko nakatingin mariin tuloy akong napalunok. Wala pa nga, ayos yan, nakangisi siya na tila banalo sa loto pag ko ay lumingon saglit sa pintuang nakasara bago ako muling binalingan, binyagan na natin. Bago pa man ako makaimik ay nasal niya na nang halik ang labi ko. Sa sobrang gulat ko'y hindi pa agad ako nakahuma. Namimilog ang mga mata ko habang nagwawala naman ang aking puso. Ang lambot ng labi niya at hindi ko alam kung bakit para akong kinikiliti nang gumalaw ang labi niya at tila ay sinusubukang buksan ang aking labi. Impit akong napaungol ng tila ba nilalasahan ang bawat sulok ng aking bibig, mariin na rin akong napapikit at sumasabay na lang sa galaw ng kanyang labi. Ang mga kamay niya sa braso ko'y marahang umakyat patungo sa bato ko para lalong palalimin ng halik. Lukya umipat ang halik niya si pisngi ko pababa sa aking leeg dahilan para lalong mag-init ang aking pakiramdam tinalo ng init na nararamdaman ko ang lamig ng aircon. Nicola, get ready. Magsisimula na tayo in 10 minutes. Yung susuotan mo nakita mo na ba? Kaagad ko siyang naitulak nang marinig ang boses ng assistant niya. Mabilis rin akong tumayo. Tinalikuran siya sa oras na ito'y wala akong ibang maramdaman kung hindi ang hiya feeling ko pulang-pula na ang mukha ko. Pwede kang mag-ikot-ikot sa labas kung gusto mo, tanging tango na lamang naging tugon ko. Wala na siya pero hindi ko pa rin magawang kumalma kaya naman kinuha ko na lang ang cellphone ko at pilit na inaaliw ang aking sarili pero mukhang nagkamali ako mas lalo pa ang sasama ang pakiramdam ko dahil sa mga articles na nabasa ko sa Facebook. Action star Nicola Damian Ramirez not single anymore. Yun ang caption sa isang article at ang laman ay ang mga pictures namin ni Nicola sa larawan ay akalain mo talagang magkasintahan kami. Sa isa pang article ay, Nicola Damian Ramirez tinapos na ang pila who's the lucky girl Lukia feeling ko biglang sumakit ang ulo ko sa nakita ang bilis namang kumalat ng balita kaninang umaga nilang ako pinakilalang kasintahan TS ngayon kalat na agad gan ba siya kasikat. Sa halip na magbasa pa ng mga comments ay pinili ko na lang na eye off ang phone ko malakas ang kutob ko na lalo lang sasakit ang ulo ko kapag nagbasa pa ako. Nag-ayos na lang ako ng sarilit nagpisyang lumabas manunood ako ng shooting dahil action ang ginagawa nilang movie ay intense ang mga kaganapan may pagkakataon na tumatalon mula sa 3rd floor si Nicola may eksena din na nakikipagsuntukan at bar-ilan siya. Sa sobrang aliw ko sa panonood ay hindi ko na malayan ng oras ang huling eksenang gagawin na yan kasal ni Nicola at sub-happy ending kasi ang movie.
Ang gwapo ni Nicola sa suot na barong habang kumikinang naman sa ganda si sub-perfect couple kahit ako mapapasabi bagay talaga sila at hindi ko alam kung bakit nanatili pa ako roon dapat hindi na lang sana hindi ko nakita kung papaanong naglapat ang mga labi nila nakahawak si Nicola sa bewang ng dalaga habang si Sa naman ay nakahawak sa batok niya para palalimin ng halik. Parang gusto kong matawa ng pagak ng maalalang eksena namin kanina sa dressing room. Ayoko mang isipin pero parang ganun na nga baka pinagpraktisan niya lang ako kanina. Naninikip ang dibdib ko na nilisan ko ang lugar na yon kailangan kong lumabas wala ako sa dagat pero feeling ko nalulunod ako sa sobrang sakit. Sa resto bar ako dinala ng mga paa ko may ilang mga tao dito siguro ay mga VIP mga mayayaman at dahil wala naman akong pera kaya naupo na lang ako sa pinakasulok at nanood ng bandang kumakanta sa stage. Parang gusto ko na namang matawa ang lungkot kasi ng kanta parang Nana Nadia buwisit ang sakit pala saad ko hindi ko namamalayang kanina pa pala ako umiiyak. Kapag nagmahal ka ng taong hindi ka naman mahal, nilinggan ko ang lalaking bigla na lang sumulpot gwapo maputi mukha siyang makulit may hawak siyang 2 baso na naglalaman ng alak, drinks, alok niya bago naupo sa bakanteng upuan pinigilan kong umirap hindi man lang kasi nagpaalam. No thanks. Paimpol kong pinunasan ang aking mukha nakakahiyang makita niya na umiiyak ako. Javier nga pala, you can call me yours, pagbibiro niya na pangiwi naman ako habang nakatingin sa nakalahad niyang kamay. Biro lang ang seryoso mo masyado, hindi ko siya pinansin sa halip ay muli kong ibinaling ang tingin sa mga kumakanta. Gusto mo bang malaman kung mahal ka rin niya ha? Gulat at nagtatakang nilinggan ko siya pero nakatingin na rin pala siya sa stage. Pagselusin mo, nilinggan niya ako pag ko ay kinindatan. Anong sinasabi mo naguguluhang tanong ko pero bago pa man siya makasagot ay bigla nang sumulpot na ang 2 tauhan ni Nicola. Ma'am pinapauwi na po kayo ni boss, saad ng isang lalaki habang yung isa naman na may kausap sa cellphone ito habang seryosong nakatingin sa akin at kay Javier. Paano ba yan? Palom na pala agad, nakangisi pa rin si Javier pero hindi ko na lang siya pinansin at sumunod na lang sa mga tauhan ni Kurt. Habang naglalakad pabalik sa cabin ay hindi ko napigilang tanungin si Noah ang isa sa mga sumando sa akin, bakit sa cabin na? Tapos na ba ang shooting? Papatapos na rin po ma'am yung mga gamit niyo po nasa cabin na. Si Nicola uuwi din ba kaagad? Nagkatinginan munang dalawa bago marahang umiling. Nang makarating sa cabin ay umalis na rin kaagad ang mga ito na iwan na naman tuloy akong mag-isa at dahil malapit na rin namang magdilim nagpasya na lang muna akong magpahinga at mamaya'y nagluluto na ako ng dinner namin. 3 movies na ang natapos ko pero wala pa ring Nicola na dumarating malamig na rin ang ulam at inaantok na rin ako pero wala pa rin siya nag-aalala na ako in-off ko na ang TV at nagdesisyong lumabas pero hindi pa man ako nakakalapit sa pinto nang bigla itong bumukas at iluwa si Nicola na madilim ang aura mukha rin siyang lasing. Nicola, hindi ko maiwasan kabahan sa klase ng tingin niya sa akin iling ko'y may nagawa na naman akong hindi niya nagustuhan hindi niya ako pinansin sa halip ay inilak niya ang pinto at naglakad para lagpasan ako. Nag-inom ka. Tumigil siya para sulyapan ako pag ko ay pagak na mumisi. Hindi ba't ikaw ang nakipag-inuman sa kung sinong lalaki lang ha? Bahagyang nagsalubong ang kilay ko. Hindi niya na naman ako pinansin akala ko'y lalagpasan niya na ako kaya nagulat ako nang bigla niya akong lapit-aitan at higitin sa aking braso sa gulat ko ay hindi agad ako nakahumas saka pa lang ako natauhan ang dalhin niya na naman ako sa kwarto at itulak pa upo sa kama. Bakit ba? Kahit alam ko na ang balak niyang gawin ay hindi ko pa rin maiwasang magtanong. Ngayon na ba namin gagawin pero para kasi siyang galit na tatakot ako. Hindi siya sumagot sa halip ay tinulak niya ako pahiga bago pumababaw sa akin hindi na rin ako nakaiwas pa ang sila niya na ako ng halik mapusok at malalim ang ginagawa niyang paghalik tingaba nagmamadali siya ang mga kamay niya ay naglulumikot na sa aking katawan ang kabang nararamdaman ko tuloy ay nahaluan na ng init ng katawan dahil sa sarap ng sensasyong nararamdaman ko ay hindi ko na namalayan na naalis niya na pala ang aking saplot saglit siyang tumayo upang pagmasa ng kahuberan ko at dahil maliwanag ay malaya niyang nakikita ang bawat sulok ng katawan ko nahihiyang nag-iwas na lang ako ng tingin saka ko lang siya muling tinignan nang maghubad din siya ng suot niya mabilis na nag-init ang mukha ko makitang nasa pagitan ng hita niya muling nanambalik ang aking kababahagya pa akong napaatras nang humakbang siyang papalapit sa akin. Nicola what? Masungit na tanong niya. Kinakabahan ako, tugon ko sabay iwas ng tingin. Trust me. Hindi na ako muli pang nakaimik ng siil niya na ako nang halik pinulupot ko na lang ang mga kamay ko sa batok niya at hinayaan siya sa gagawin niya. Mahal kita Nicola.
Kasabay ng pagbigkas naon sa aking isip ay siyang pagtulo rin ng luha ko nang maramdaman ko ang ganap ng pag-iisa ng aming katawan and maramdaman kong malapit na siya ay pagod akong napapikit I love you, Isabela, wika niya na halos hindi ko na marinig. Matapos ang mainit na naganap sa amin ni Nicola ay napansin kong tila nag-iba na ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na siya nagsusungit, nakikita ko sa mga mata niyang nag-aalala na rin siya sa akin at kahit ayoko yung bigyan ng dahilan ay hindi ko naman mapigilan ang sarili ko. Nagtagal pa rin kami ng 1 buwan dito sa resort. Noong nakaraang araw ay nakausap ko si Gab, nag-leave pala daw sa trabaho si Nicola para manatili pa rito at kung anong dahil yan, hindi ko alam. Baka gusto lang magpahinga sa stress tsaka sa pagiging hardworking niya, deserve niya talagang mag-unwind. Dahil maaga pa lang ay nagpasya na lang muna akong maglakad-lakad sa tabing dagat. Ilang araw pa lang simula nang pabuksan muli ang resort, pero dagsa na agad ang mga tao, karamihan pa sa kanila yung mga kabataan. Nahirapan pa nga akong maghanap ng bakanteng kubo dahil halos lahat ay may umuukupa na. Sa pinakadulo na ako nakahanap ng kubo, good thing dahil kokonti lamang ang tao doon. Bago tuluyang pumunta sa kubo ay dumaan muna ako sa nagtitinda ng mga kakanin since kape lang naman ang inalmusal ko kanina. Noong magising kasi ako ay wala na si Nicola, pero may iniwan siyang breakfast, hindi ko lang nagawang kainin dahil bigla na lang sumama ang sikmura ko nang maamoy ko ang bawang na nakahalo sa sinangag. Dahil may nauna sa aking customer ay naghintay na lang muna ako sa gilid. Sakto pa na may dumating pang 5 kababaihan, kaagad akong napatungo nang mapatingin sila sa gawi ko. Kita ko pang nagbubulungan sila. Hindi ba siya yung nobya daw ni Nicola? Oo nga, hawig niya. Hindi ko alam kung bulungan pa ba yun samantalang naririnig ko naman. Hindi naman pala kagandahan, mas maganda pa rin si Sofia, mas bagay din sila ni Nicola. Baka naman kasi magaling yang mangakit, siguradong pangkama lang siya ni Nicola, hindi naman ang katulad niyang seseryosohin nun. Noang him, sobra siyang sikat para lang pumatol sa isang hindi. Ito pa ako ng maputing babae bago umirap. Babaeng wala namang maipagmamalaki, dagdag pa nito bago sila nagtawanan. Gustuhin ko mang pumatol ay pinili ko na lamang na umalis doon. Tama naman sila, pangkama lang ako. Dahil nawalan na ako ng gana ay nagpasya na lang ako na bumalik ng cabin at pilit na pinipigilang huwag maiyak. Masakit pala talagang masampal ng katotohanan. Nang makarating sa cabin ay diretso akong pumasok na sana pala hindi ko na lang ginawa. Naistorbo ko patuloy sila Nicola at Sofia. Nakahiga ang dalaga sa sofa habang nasa ibabaw niya naman si Nicola. Tila nagulat din sila nang makita ko kaya mabilis na tumayo si Nicola, diretsong nakatingin sa akin at hindi ko mabasa kung ano bang nasa isipan niya ngayon. Sorry, hindi ko alam, malamig na pagkakasabi nito. Kaagad naman akong napaatras, akmang tatalikuran ko na sila nang muli siyang magsalita. Lukiv, Sofia, gulat akong natigilan at naguguluhang napatingin sa kanila. Malamig ang nakatingin siya sa dalagang mangiyak-ngiyak na. Alam kong hindi mo siya mahal, Nicola. Paano mo nasabi? Sarkastikong natawa siya pagkuway humakbang palapit sa akin. Sa simula pa lang si Isabela ang tinitibok ng puso ko at hindi yun nawala kahit lumipas pang maraming taon. Siya lang ang babaeng gusto kong pagsilbihan at makasama habang buhay. Sinabi niya yun habang diretsong nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano bang trip niya, pinagtitripan ba nila akong dalawa, pero hindi ko naman maitatanggi ang pag-ahon muli ng pag-asa sa puso ko. Ang mga mata niya kasi ay parang sinasabi na paniwalaan ko siya. Hindi ako naniniwala, bago pa man matapos ni Sofia ang sasabihin ay nasailan niya na ako ng halik dahilan para mapasinghap ako sa gulat. Humigpit ang hawak niya sa bewang ko habang pinapalalim ang halik at sa init na dulot nun ay wala na akong nagawa kung hindi ang pumikit at muling magpakaalis na't lahat si Sofia ay hindi pa rin niya nilulubayan ang mga labi ko. Nicola, habol ko ang paghinga ng sas kasi bitawan niya na ako. Matamis niya akong nginitian pagkuway bigla akong binuhat papunta sa silid. Nicolas's point of view magaan ang pakiramdam ko nang magising kinabukasan. Kusa akong napangiti nang mapatingin sa katabi ko, mahimbing na natutulog si Isabela habang nakayakap sa akin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nandito siya sa tabi ko. Parang noon lang ay palagi kong hinihiling na sana muli ko siyang makita. Pinapangako ko rin noon na kapag nakita ko siya hinding-hindi ko nahahayag kalalaya kami. Tila umayo naman sa akin ang tadhana nang pumayag siya sa inalok ko, hindi naman sana bedwarmer ang iaalok ko,
Kasal dapat para mas lalong wala siyang kawala kaso kinain ako ng pride ko ayokong isa-ispin niya na hindi ko pa rin siya nakakalimutan kaya iyon ang naging alok ko sa kanya. But now wala na akong pakialam kahit sabihin niyang hindi ko pa rin siya nakalimutan dahil kahit ipagsigawan ko pa sa buong mundo na mahal ko siya gagawin ko maniwala lamang siya. Nang gumalaw siya at nagkusot ng mga mata ay mas lalo akong ginandahan ang aking ngiti. Gusto kong pagkamulat niya ng mata ay ako agad ang masisilayan niya. Good morning, bakas ang gulat sa mukha niya nang mapansing magkalapit ang mukha namin. Umatras siya ng konti bago tinakpan ang bibig. Cute, hindi ko na siya pinigilan na bumangon siya at tumakbo papuntang CR. Natatawang bumangon na lang din ako at nagpas siyang magluto ng almusal. Buo na ang desisyon ko, simula ngayon hindi ko nalolokohin ang sarili ko. Mahal ko si Isabela at gusto kong malaman niya yun. Isabela on this point of view. Hindi ako magpakali habang kumakain, panay ang sulyap ko kay Nicola na maganang kumakain, mukha rin namang good mood siya. Is there a problem babe? Nag-aalalang tanong niya nang magtama ang tingin namin. Huminga muna ako ng malalim bago siya sinagot, humigpit din ang hawak ko sa pregnancy test na kanina lang ay nasa bulsa ko. Nitong nagdaang araw kasi pansin kong pagbabago ng mood ko. Hindi pa rin ako dinadatnan kaya naisipan ko nang gumamit ng PT at hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Ilang araw na rin ang nakakalipas nang halikan niya ako sa harap ni Sofia, simulaen ay mas lalo siyang naging sweet and caring sa akin, madalas na ring may nangyayari sa amin. Pero wala pa rin akong lakas ng loob na tanungin siya kung totoo ba yung mga sinabi niya kay Sofia, baka kasi pagtawanan niya lang ako, pero sa mga pinapakita at pinaparamdam niya sa akin feeling ko totoo ang lahat ng yun. Come on, SP, pinisil niya ang kamay ko na hindi ko na malayang hawak niya na pala. Mariin ko munang nakagat ang lower lip ko bago lakas loob na inilagay sa ibabaw ng lamesa ang dalawang PT. Natahimik siya saglit at kunot noong napatingin doon. Parang gusto ko nang maiyak, bakit kasi bigla siyang natahimik, nakatitig lang kasi siya doon. Ngayon ko lang din na-realize na sa tagal naming nagtatalik kahit minsan ay hindi siya nag-ingat, wala rin akong iniinom na pills kaya hindi imposibleng may mabuo nga kami. Is this real? Kinakabahan akong tumango, huwag kang mag-alala, wala ka namang pananagutan eh. Ipinaalam ko lang sa'yo kasi karapatan mo naman tsaka kasalanan ko naman. Nakalimutan kong gumamit ng pills, hindi ko na nagawa pang ituloy ang sasabihin ko nang mabilis siyang tumayo at mahigpit akong dinaluhan ng yakap. You don't know how much you make me happy right now babe, wika niya na bahagya pang nagtataas baba ang balikat. Sobrang saya ko, dagdag pa niya saka ko lang din na-realize na umiiyak na pala siya na maramdaman kong pamamasa ng balikat ko. Nicola, gulat ko siyang tinawag. Hindi ako makapaniwala sa naging reaksyon niya. Mabilis siyang lumayo sa akin at tumalikod pero saglit lang dahil kaagad din siyang humarap, mapula ang mga mata niya pero kababakasan naman yun ng lak at saya. Pakasalan mo na ako, Isabela ha. Hindi pa nga ako nakakahumaling. Mahal kita Isabela, mahal pa rin kita at sa maniwala ka man o hindi, never akong nagalit sa'yo gusto ko lang paniwalaan ang sarili ko noon na hindi na kita mahal pero wala eh. Sarili ko lang ang niloloko ko kahit pigilan niya ay kusa pa ring tumutulo ang mga luha niya alam kong mahirap paniwalaan pero yun ang totoo sa 5 taon na wala ka hindi kita nagawang kalimutan. Nicola. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin, nabibilisan pa rin ako sa pangyayari, parang kahapon lang nang alukin niya akong maging bedwarmer niya tapos ngayon ay nagtatapat na siya ng pag-ibig. Hayaan mong patunayan ko saong totoong mga sinasabi ko liligawan awan kita at iyon na nga ang nangyari wala yatang araw na hindi niya ako nililigawan araw-araw may papabulaklak at pa-surprise. Bumalik na rin kami sa villa at kumuha na rin siya ng mga makakatulong ko sa bahay dahil sabi niya bawal daw akong mapagod ngayong araw ay lilipad kami papuntang States. Naging matagumpay ang operasyon ni Mommy at balak kong iuwi na rin siya sa Pilipinas katulad ng palagi niyang hini-feeling wala na rin kaming dapat pang ikabahala dahil binayaran ng lahat ni Nicola ang utang namin sa Rosales Company pero sinabi ko naman na unti-unti ko rin yung babayaran sa kanya. Naging mainit ang pagsalubong sa amin nila Lucia at Doña Carmen. Hindi pa nga sila makapaniwala na kasama ko si Nicola Ramirez, hindi tuloy sila magkaintindihan sa pag-aasikaso sa amin. Kinagabihan pagkatapos ng hapunan ay kinausap ko si Lucio Saya para sa gagawin namin surprise proposal para kay Nicola palagi na lang kasi siyang nag-e-effort araw-araw niyang pinatutunayan ang sarili niya sa akin kahit may kasalanan din naman akong nagagawa sa kanya kaya bilang pag-antay siya naman ang iso-surprise ko.
I'm happy for you, Isabella, deserve mong sumaya, parang timang na mangiyak-ngiyak na niyakap ako ni Luciosaya. Pero sana all talaga si Nicola ang mapapangasawa no. Ang hot bish. Lucia-oka, pabirong kinurot ko siya matapos ang ilan naming pang-aasaran ay nag-decide na kaming magpahinga para sa aming plano bukas. Nicholas's point of view puno ng pagtatakang nilaibat ko ang buong bahay pero hindi ko pa rin matagpuan sila Isabella. Umalis lang ako saglit para bumili ng tinapay at ngayon ngang pag-uwi ko ay hindi ko na sila matagpuan. Nilagay ko muna sa table ang pinamili ko bago nagtungo sa likod bahay kung saan matatagpuan ang hardin na puno ng mga bulaklak at mayroon ding isang puno na hitik sa bunga ng bulaklak. Pagdapak pa lang ng paa ko sa hardin ay narinig ko na agad ang pag-strum ng gitara. Dumaan ako tuloy ang tingin ko sa ilalim ng puno at mula doon ay nakatayo si Isabella na may hawak na gitara, may hawak din siya mic na anumang oras ay handa ng kumanta. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Speechless at kasabay ng pagpatak ng luha ko ay ang pagkanta niya ng awiting Mahal na Mahal Kita. Hindi ko alam na may tinatago pala siyang talento. Habang kumakanta diretso lang siyang nakatingin sa akin na parang ayaw niya akong mawala sa paningin niya habang ako naman ay nakatingin lang sa kanya habang sapo ko ang aking dibdib. Sinong may sabing babae lang ang kinikilig? Hay, matapos ang ngiting saad niya matapos kumanta, dahan-dahan na rin siyang lumalapit sa akin. Isabella. Ano ta? Mangiyak-ngiyak na tanong ko. Dapat paano ko ba hindi mamahalin ang babaeng ta? Ikaw na lang kasi palagi ang nag-e-effort kaya para maiba naman ako naman ngayon, matamis siyang ngumiti. Ibinaba niya ang hawak na mic bago tuluyang lumapit sa akin. Mahal na mahal kita Nicola, kaya sana payagan mo akong makasama ka habang buhay. Gulat akong napasinghap nang lumuhad siya sa harapan ko at maglabas ng maliit na kahon. Isabella, tuluyan na akong naiyak. Bago pa siya mapagod kakaluhod ay kaagad ko na siyang hinigit patayo at niyakap ng mahigpit. Hindi mo kailangang gawin ta. Ako ang dapat nagagawa nito eh. Pero gusto kong gawin, katwiran niya. Masuyong halik sa labang itinugon ko. Gusto ko pa sanang patagilin yun kaya lang ay nakarinig na ako ng palakpakan sa paligid. Kanina pa pala kaming pinanunood ni Luciosaya. I can't wait to marry you, wika ako bago muling sinakop ang labi niya. She is Isabella Fernández and she's no longer my bedwarmer because now she's my loving wife, wakas.